3:00 pa lang ng madaling araw, ngunit gising na si Miguel Ramos. Mula sa lumang barong-barong na gawa sa pinagtagpitag pinyero at kahoy sa sitio Dampalit, bumangon siyang marahan upang hindi magising ang kanyang ama na mahimbing ang tulog sa isang lumang folding bed. Sa maliit nilang kusina, ininit niya ang natirang kanin sa kaldero, hinaluan ng konting asin at mantika, tapos ay isinilid ito sa plastik na baulan. Habang nag-aalmusal sa gilid ng pinto, iningnan niya ang lumang larawan sa kanyang pitaka. Larawan iyon ng kanyang ina na pumanaw 3 taon na ang nakalipas dahil sa hindi naabot na gamutan. "Nay, sana proud kayo sa akin ngayon," bulong niya sa sarili. Isang bus ang sumundo sa kanto, sakay niya at ng iba pang mga manggagawa sa lungsod. Ngunit iba si Miguel. 2 trabaho ang sinasalubong niya araw-araw. Unang shift niya ay bilang tagalinis sa Green Summit Mall, 4:00 ng madaling araw hanggang 10:00 ng umaga. Pagdating sa mall, sinalubong siya ng lamig ng aircon at ang amoy ng bagong wax na sahig. "Uy Miguel, maaga ka na naman ah," bati ni Lando, isa sa mga security guard. "Gaya ng dati kuya, sa food court muna ko maglilinis," sagot ni Miguel, sabay abot ng kanyang time card sa Bunbi clock. Hindi sanay si Miguel makisalamuha sa mga opisyal ng mall. May pagkakataon na kasi noong 1 buwan, habang namumulot siya ng tissue paper sa gilid ng comfort room, ay napansin ng isang supervisor ang kanyang kupas na sapatos. "Ano yan? Janitor ka, pero parang palimusang itsura mo," sabat ng mataray na supervisor noon. Hindi sumagot si Miguel. Tumalikod na lang siya, bitbit ang walis at basahan. Pero sa kabila ng pangmamata ng ilan, ginagampanan niya ang trabaho niya ng buong puso. Walang pahinga, walang reklamo. Sa kanya, bawat pagpunas ng mesa at pagbuhos ng tubig ay para sa kinabukasan. Hindi alam ng karamihan, pagkatapos ng shift niya sa mall, ay naghahatid pa siya ng mga package sa mga kalapit na barangay bilang delivery rider gamit ang hiniram na bisikleta ng pinsan. Kumikita siya ng kaunti, pero sapat lang para sa pang-araw-araw at sa mga gamot ng kanyang ama. Pagbalik sa kanyang paglilinis, tinungo niya ang area ng food court. Mahaba-habang espasyo iyon na may mahigit 20 mesa na kailangan niyang punasan, ayusin ang mga upuan at tiyaking walang bahid ng basura. Tahimik si Miguel habang nagtatrabaho. Ayaw niyang makadistract ng iba, lalo't may mga ilang early risers na tambay o estudyanteng nagpapalipas ng oras. Ang kanyang pangarap, hindi kalakihan. Hindi siya gaya ng iba na gustong maging piloto o abogado. Si Miguel ay may simpleng pangarap, maging chef. "Gusto ko lang talaga makapagluto ng masarap para sa mga taong gutom, para hindi nila maramdaman ang hirap kahit saglit." Minsang sinabi niya sa kasamahang si Tito Jun, matandang janitor na parang ama na rin ang turing sa kanya sa trabaho. "Chef, ayos yan anak. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging mahusay," tugon ni Tito Jun noon. Ngunit paano makapagtutuloy si Miguel kung halos hindi nga siya makakain ng 3 beses sa isang araw? Kada sahod ay binubudget niya ang bawat sentimo. 500 pesos para sa gamot ni tatay, 200 pesos para sa kuryente, 150 pesos para sa tubig, at 100 pesos lang ang natitira para sa baon at emergency. Walang natitira para sa sarili. Hindi nawawala ang ngiti sa mukha ni Miguel. Hindi naman kailangan ng pera para ngumiti. Biro niya minsan sa kasamang si Ray, isang bagong hire na nagtatanong kung bakit laging magaan ang loob niya. "Hindi ko rin kailangan ng pera para umiyak," balik ni Ray, sabay tawa. Masipag at tahimik si Miguel, kaya napansin siya ng ilang senior staff. Pero hindi siya umaasang mapapansin ng taas. Lalo pa at parang hindi pinapansin ng sistema ang tulad niyang invisible worker. Ang Green Summit Mall, na pinangalanan dahil sa pagkakakilanlan nitong environment-friendly at makabago, ay pinamamahalaan ng isang heritage trust. Walang makakakilala kung sino ang tunay na may-ari. Ang sinasabi lang sa opisina, ang may-ari ay hindi nakikialam
basta maayos ang operasyon. Para kay Miguel, wala siyang pakialam sa mga may-ari. Ang mahalaga sa kanya ay araw-araw siyang makakapasok at makauwi sa tatay niya na may dalang tinapay at asukal para sa kape. Hindi rin alam ni Miguel na sa mga susunod na linggo, isang pangyayari ang magpapabago ng lahat. Isang simpleng kabutihan ang magbubukas ng landas na hindi man niya ginusto pero magiging dahilan upang matupad ang mga pangarap niyang matagal nang kinikimkim. Ngunit sa ngayon, araw lang ito tulad ng iba. Punasan, walisan, ngitian ang mga customer, iwasan ang mata ng mga boss. Isa lang siyang tagalinis. Tahimik, halos walang pumapansin. Pero sa kabila ng katahimikang yun, araw-araw siyang naghahanda. Hindi lang ng pagkain o trabaho, kundi ng isang hinaharap na hindi niya pa alam pero buong tapang niyang hinaharap. Ang mundo niya'y walang kamera, walang palakpakan at walang parangal. Pero bawat linis niya ng kalat ng iba ay isa ring paglilinis sa sarili niyang pag-asa. Sa ganitong paraan siya nabubuhay. Sa ganitong paraan siya naghahanda. Tahimik pero totoo. Natatandaan ni Miguel ang araw na iyon dahil sa dalawang bagay. Ang matinding lamig ng air conditioning at ang katotohanang nagkalasog-lasog ang kanyang baunan nang mahulog sa service corridor. Alas 6 pa lang ng umaga, ngunit bakas sa likod ng food court ang pagod ng mas maagang pagwawalis at pagmop. Humuhugot na siya ng hininga para simulan ang paglilinis sa hilera ng besa sa dulong bahagi nang mapansin niyang may nakaupo sa pinakamadilim na sulok. Isang matandang babae na halos matabunan ng kanyang dalang lumang bag at tinahing kumot. Nag-angat si Miguel ng tingin. Inilawan ng LED panel sa kisame ang kumakalog na mangkok sa kamay ng babae. Wari kumikislot ang mga daliri nito habang pa isa-isang iginaganaw. Para bang sumusukat ng hangin kung may naliligaw na barya. Noon niya lang napansin ang mapuputing mata sa ilalim ng salamin. Bulag pala. Lumakas ang tibok ng puso ni Miguel. Mahigpit ang patakaran ng mall laban sa mga nanlilimos. Bagay na kabisado niyang bawal dahil ilang beses na ring nanginspeksyon si Rick Pulido, ang istriktong operations manager. Gusto niyang umiwas, ngunit biglang umalingaw-ngaw sa tenga niya ang pagtatakip palad ng babae, tila pipi sa gutom. Napansin din niya ang pamumula ng tuhod nito, tila nanginginig sa lamig na hindi na kinaya ng manipis na duster. Bawal yan, Miguel, bawal, bulong niya sa sarili. Sinusubukang ipirmi ang atensyon sa basang mesa sa harap. Pinipigilan man ng isip, hinihila siya ng konsensya. Lalo na nang maalala niya ang huling gabi ng kanyang ina sa ospital. Nang kapusin sila ng budget para sa juice na maaaring nagpagaan sana ng nararamdamang pagkahilo nito bago tuluyang mag-flatline. Pinunasan niya ang isang mesa, 2, ngunit paulit-ulit siyang lumilingon sa matanda. Maya-maya, narinig niya ang mahinang kalansing. Ang maliit na mangkok ng babae, winaitulak ng dumaan na busboy at bumaligtad. Kumalat sa sahig ang 2 baryang tila nanlalamig din. At tila iyon ang nagpasiya kay Miguel. Kinuha niya ang daladalang basahan, nirulyo at nagkunwaring may kukuning bote ng sabon sa likod. Subalit dumiretso siya sa concession stand ng lugaw sa kabilang dulo. Pinresyohan ang maliit na set, lugaw na may kaunting hiwa ng itlog at pandesal. 35 piso ang kabuuan. Sakto lang sa barya sa bulsa niyang dapat sana'y pambahit sa pamasahe pauwi. Kuyang, dagdagan mo ng konting sibuyas at kalamansi. Pakilagay sa paper bowl. Hiling ni Miguel, pilit iniingatan na hindi manginig ang boses. Tiningnan siya ng tindera, tumango. Marahil dahil naaalala na niyang si Miguel ay laging kumakain sa huling kanto ng food court tuwing break. Ngunit ngayon tila iba ang kanyang intensyon. Pagbalik niya sa mesa, mabilis niyang isiningit ang sarili sa tabi ng matanda. Parang tumigil ang mundo sandali sa maliit na espasyong iyon kung saan nagsalubong ang sigaw ng mga kawaling nagpiprito at ang malakas na bentilador sa kisame. Nay, mahinang tawag niya. Pwede po bang kayo muna ang uminom nito? Mainit-init pa, inilapit niya ang mangkok. Nagtangkang tumindig ang babae,
Ngunit lumapat lamang sa hangin ang kamay nito. "Pasensya na, iho," sabi ng matanda sa paos na binig. "Hindi ko alam kung kanino magpapasalamat, pero wag mo sanang ipaalam sa guard. Ilalabas nila ako." Naglabas ito ng maliit na singhal ng pag-aalala. "Wala pong problema, Nay. Ako na pong bahala." Masuyong itinulak ni Miguel ang upuan upang bumakas na pwesto para sa kanya. Kinuha niya ang plastik na kutsara. Hinigop muna ang mainit na sabaw, sinubukan kung hindi masyadong mapaso, saka dahan-dahan itong inilapit sa labi ng matanda. "Salamat! Salamat!" bulong nito habang unti-unti niyang inilalagok ang lugaw. Napansin ni Miguel ang pangingilid ng luha sa maputi nitong mata. "Matagal na akong hindi nakakain ng mainit sa umaga," dagdag pa ng babae. Sa di kalayuan, napansin ni Miguel si Lando, ang guard. Kumaway ito na parang nagtatanong kung ayos lang ba siya. Nagkunwari siyang nagtatanggal ng mantsa sa mesa upang hindi mahalata ang totoong pakay. Gumanti ng tango si Lando, wari inakontento sa paliwanag at bumalik na sa pagpapatrol. "Kumusta po kayo? May kasama po ba kayong naghahatid dito?" tanong ni Miguel habang patuloy na hinahalo ang lugaw para manatiling pantay ang init. "Wala na akong pamilya rito, iho," sagot ng matanda. "Nakatira ako sa lumang apartment, 4 na fanto mula rito. Minsan sinusundo ako ng kapitbahay pero nahihiya na ako sa kanila. Sabi nila, wag daw akong magpunta sa mall dahil baka mapagalitan." Humigop siyang muli. Ngayon ay may kaunting lakas na ang boses. "Pero dito ko naaamoy ang masarap na pagkain. At sa ingay ng tao, nararamdaman kong buhay pa ako." Nag-init ang dibdib ni Miguel sa narinig. Para bang nakaharap siya sa isang bersyon ng kanyang ina. Nag-iisa, ipinagtabuyan ng sistema, ngunit patuloy na kumakapit sa munting liwanag. Kinuha niya ang pandesal, piniraso, at itinuro kung nasaan para maabot ng matanda. "Ako po pala si Miguel, Nay. Hindi naman ako laging nandito. Pero mula ngayon, sisikapin kong makita kayo." Mahina ngunit buon niyang sinabi. Ngumiti ang babae at bagaman walang tumitingin sa kanya, bakas sa lukot ng pisngi ang pasasalamat. "Ako si Lorenza. Kung mapapadalas ka, anak, huwag mo sanang ipagsabi. Ayokong maging perwisyo." Doon sinarado ni Miguel ang palad sa plastik na kutsara. "Pangako, Nay, sekreto natin ito." Pagkaraan ng ilang minuto, naubos ni Lorenza ang lugaw. Pinahid ni Miguel ang tinggang may natirang sabaw, iniligpit ang bowl at pinulsa ang pinagbalutan para hindi makita ng roving guard. Bago umalis, tinanong niya, "May kailangan pa po ba kayo?" "Isang pabor, Miguel," sagot ni Lorenza. Nakatungo at mahigpit na hawak ang kanyang baston. "Kung nandito ka pa bukas, baka makaikim ulit ako ng lugaw?" Tumango si Miguel kahit alam niyang hindi ito nakikita. "Oo naman po, baka pati tinapay at kunting kape." Mula ng araw na iyon, nag-iba ang umaga ni Miguel. Hindi na lamang basa ng mop at amoy ng floor wax ang laman ng kanyang madaling araw, kundi ang tahimik na misyon na magdala ng init at sustansya sa mismong sulok kung saan pinakamaraming ilaw ngunit pinakakaunting tumitingin. Kinabukasan, pumila siya sa paborito niyang bakery sa palengke. Bago pumasok, bumili ng 2 pandesal na may palamang keso at isang maliit na thermos ng sabaw na niluto niya mismo sa bahay. Itinupi niya ang resibo at itinago sa lalagyan ng ID, testamento ng perang ginastos mula sa sariling bulsa. Ganito ang ritual na unti-unting nabuo. Pagdating sa mall, diretso sa paglilinis. Pagkatapos ng unang 2 hilera ng mesa, sinisipat ang sulok kung naroroon na si Lorenza. Kung wala pa'y maghihintay ng kunti, maglalatag ng simpleng almusal at ililihim sa mga mata ng iba. Lumipas ang 1 linggo at naging natural na bahagi na ng kanyang shift ang pag-upo sa tabi ng matanda, makinig sa kwento nitong minsan daw ay guro, minsang mananahi, at minsang biyuda na nagbenta ng mga kagamitan para maipagamot ang sariling mata, subalit na uwi rin sa pagkabulag. Miguel, ani Lorenza minsang hapon nang abutan niya ito ng lugaw na may hiwang manok. Nagpainit siya sa staff pantry kahit bawal. "Kahit di ko nakikita, nalalasahan kung galing yan sa puso." Napangiti si Miguel. Sabi nila, "Nay, pinakamahirap daw damahin ang pag-asa kapag bulag ka. Pero baka mali sila.
Pinakamaliwanag po ang tindig ninyo sa kabila ng dilim. At sa bawat habol ng oras sa bundiklak, sa bawat tagong paglapit at pabulong na mag-ingat po kayo, mas humihinang buhol ng takot ni Miguel. Takot sa bawal, takot sa kahirapan, at takot na bawiin ng mundo ang konting kabutihan na kaya pa niyang ibahagi. Hindi niya alam na may mataring nakatingin, hindi lamang mula sa mga garde, kundi sa mga lente ng CCTV na nakapwesto sa kisame. Subalit sa ngayon, hindi iyon mahalaga, sapagkat sa tahimik na sulok na iyon ng food court, nagsisimula ang isang kwentong binibigkis ng lugaw, pandesal at isang pangakong lihim. Bukas, babalik ako. Lumipas ang halos 3 buwan mula noong unang beses na dinalhan ni Miguel ng lugaw si Aling Lorenza. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti na siyang naging bahagi ng umaga ng matanda, hindi bilang tagalinis ng mall, kundi bilang anak-anakang tagapag-alaga. Mula sa unay, iisang mangkok ng mainit na sabaw at pandesal. Napalitan ito ng sari-saring paboritong pagkain ni Lorenza. Minsan ay tsamporado na may tuyo, minsan ay tinulang may papaya. Kung may kaunting tip si Miguel sa delivery job, ipinapabaon niya iyon sa umaga para makabili ng konting karne o itlog na maaari niyang lutuin sa maliit na kalan sa bahay. Hindi ito araw-araw magarbo, pero sinisigurado niyang masustansya at mainit ang bawat pagkaing ibinibigay kay Lorenza. Sa tuwing magsasalo sila sa madilim na bahagi ng food court, hindi lang katawan ang pinapakain ni Miguel. Pati damdamin ni Lorenza ay napapawi mula sa ilang taon ng kalungkutan at pag-iisa. Habang kumakain, nagsimula ng magbukas ng mga alaala ang matanda. Nung ako'y guro pa sa kolehiyo, nagtuturo ako ng ekonomiya. Sabi ni Lorenza isang umaga habang iniinom ang mainit na salabat na inihanda ni Miguel. Karamihan sa mga estudyante ko'y anak ng negosyante. Pero meron ding ilang katulad mo. Puno ng determinasyon kahit kapos sa yaman. Nagulat si Miguel. Hindi niya inaasahan na ang babaeng kaharap niya na halos hindi na makalakad ng matino at umaasa sa tulong ng ibang tao ay dating may mataas na posisyon sa lipunan. Talaga punay? Pero paano po kayo napunta dito? Sa ganitong sitwasyon, tanong niya habang inaayos ang upuan ng matanda. Matagal ng panahon, sagot ni Lorenza habang nangingiti. Nawalan ako ng asawa. Tumigil ako sa pagtuturo. Ang natirang kayamanan, ginamit ko para sa operasyon sa mata. Pero hindi naging matagumpay. Hindi lang ang paningin ang nawala sa akin, pati ang direksyon. Bakit hindi po kayo tinulungan ng mga anak ninyo? Tanong ni Miguel, bagaman alanganin. Wala akong anak, hiho, sagot ni Lorenza, habang nilalapit ang kamay sa tasa. At ang mga pamangkin ko'y may kanya-kanyang pamilya na rin. Ayokong maging pabigat. Tumango si Miguel, tahimik. Sa kanyang isip, tila mas lalo siyang humanga sa lakas ng loob ng matanda. Sa kabila ng pagiging bulag at mag-isa, hindi ito humihingi ng limos sa bawat madaanan. Tahimik lang itong naupo sa isang sulok ng mall, nagsisikap kumapit sa konting dignidad na natitira. Pero ikaw, Miguel, ang pagkain mo'y hindi lasang tipid. Masarap, malasa at may puso, sabay tawa ni Lorenza habang marahan niyang sinapo ang kanyang dibdib. Napangiti si Miguel. Hindi po ako marunong magluto ng propesyonal, pero gusto ko po talagang maging chef. Balang araw. Chef? Aba, ibagay sa iyo yon, sagot ni Lorenza. Pero tandaan mo, ang pinakamasarap na pagkain, hindi laging nakukuha sa mamahaling sangkap. Nakukuha yan sa impensyon ng nagluluto. At sa mga sumunod pang araw, lalo pang naging mas malalim ang koneksyon nila. Si Lorenza, sa kabila ng kawalan ng paningin, ay tila may pang-anim na pakiramdam. Alam niya kung kailan malungkot si Miguel, kahit tahimik lang itong nag-aabot ng pagkain. Alam niya kung kulang sa tulog ito o kung may iniisip. Pag may mabigat kang dinadala, anak, huwag mong kimkimin. Kahit bulag ako, sanay akong makinig. Wika ni Lorenza, minsang hindi halos umiimik si Miguel buong almasal. Napilitan si Miguel na magbukas ng kaunti tungkol sa kanyang amang patuloy na nagdadialysis.
ang utang na unti-unti niyang binabayaran sa maliit na kita, at ang pangarap na nakatenga dahil sa kakulangan ng pondo. Alam mo ba, sa ekonomiya, may tinatawag na compound interest. Hindi lang yan tungkol sa pera. Pati kabutihan, anak, nagkakaroon ng interes. Lumalaki, tumitibay, bumabalik. Payo ni Lorenza. Ang ginagawa mong kabutihan ngayon, kahit parang walang kapalit, darating din ang panahon na babalik sa'yo. Hindi na malaya ni Miguel na parang inanaulit ang tingin niya kay Lorenza. Sa bawat pagkikita nila, tila unti-unti siyang nagkakaroon ng lakas ng loob na muling mangarap. At higit pa roon, natutunan niyang mag-ipon ng kaunti mula sa natatanggap niyang tip sa delivery job. Sinimulan niyang magtabi ng 20 kada araw. Hindi malaki, pero sabi nga ni Lorenza, mahalaga ang disiplina kaysa laki ng kita. Isang umaga, sinubukan niyang ipatikim kay Lorenza ang adobo rice na niluto niya mula sa mga tira-tirang sahog sa kantin. Ano po ang lasa, Nay? Tanong niya. Abot tenga ang ngiti. Sagot ni Lorenza habang maingat na ngumunguya. Kulang sa asim, pero sobra sa pag-aaruga. Napahalakak si Miguel. Next time po, dagdagan ko ng suka. Hindi lang suka, lagyan mo ng tapang. Sa bawat adobo mo, ihalo mo ang tapang ng loob mo. Kasi kahit hindi ka chef sa diploma, kung ang puso mo ay ginto, malalasahan yan ng sinumang titikim. At sa gitna ng mga simpleng hapunan at halakakan, hindi nila namamalayang may nag-oobserbang tahimik mula sa malayo. Isang mata ng CCTV camera ang nakatutok sa bawat galaw, bawat abot ng pagkain, bawat yakap ng pag-asa. Sa command center ng mall operations, isang tauhan ang nagtataka kung bakit paulit-ulit na sinusuri ang footage ng isang partikular na tagalinis at isang bulag na matanda sa food court. Wala naman sigurong security concern dyan, no? Tanong ng technician sa babaeng nanunood mula sa glass panel ng observation room. Ngunit hindi sumagot ang babae. Pinanood lang niya si Miguel habang pinupunasan ang labi ni Lorenza at binibigyan ito ng maliit na supot ng pasalubong. Ang kanyang mga mata, puno ng tanong, pero unti-unting nahuhulog sa payak at tahimik na kabutihan ng isang binatang janitor na tila walang kamalay-malay sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Sa puntong iyon, hindi pa rin alam ni Miguel na ang mga simpleng pagkain at oras na inilaan niya ay hindi lang nagbibigay lakas sa isang bulag na babae. Unti-unti rin itong binubuksan ang puso ng isang taong matagal nang nakakulong sa malamig at marahas na mundo ng negosyo. At sa pagitan ng isang kutsarang sabaw at pandesal, isang ilaw ang palihim na sumisindi, liwanag ng pag-asa, ng tiwala at ng kabutihang walang hinihinging kapalit. Sa ika-4 na palapag ng Green Summit Mall, sa isang glass-covered na opisina na tinatawag na Command Center, naroon ang isang babaeng bihis na bihis sa maayos na kulay abot puting blouse, nanonood sa maliliit na monitor ng security feeds. Sa tabi ng mga CCTV operator at IT analysts, siya lang ang nakaupo sa upholstered swivel chair na may sariling coffee cup. Tahimik, walang imik, ngunit ang tingin sa screen ay punong-puno ng damdamin. Siya si Isabela Isa Quintana, ang nag-iisang anak ng yumaong si Don Lucio Quintana, ang orihinal na nagtatag ng Green Summit Group of Companies. Matapos ang mahaba niyang paninirahan sa Singapore bilang marketing strategist para sa isang multinational firm, umalik siya sa Pilipinas upang pansamantalang pamahalaan ang ilang trust operations ng kanilang pamilya. Bahagi nito ang obserbahan ang human ecosystem sa flagship mall na ito. Pero hindi inaasahan ni Isa na sa unang linggo pa lamang ng kanyang pagbabalik, may isang eksena sa CCTV ang paulit-ulit niyang pinapanood. Isang tagalinis na may dalang thermos at plastik ng pandesal, dahan-dahang ibinubuhos ang sabaw sa mangkok ng isang matandang bulag at tahimik na nakikinig sa bawat salitang inilalabas ng babae. Hindi ito scripted, walang kaartehan, walang kahinahinalang layunin. Kija, tawag ng isa sa mga IT personnel, meron na pong initial audit yung sa tenant violations.
May trespassing incident kahapon sa parking. Ngunit hindi agad sumagot si Isa. Bagkus, itinuro niya ang screen. Sino ang tagalinis na yan? May file ba kayo sa kanya? Nagkakatinginan ang dalawa sa kanyang likuran. Isa na namang surveillance review para sa tinatawag ni Isa na behavioral baseline check. Wala pa ni Isa sa team ang nakaisip na hindi ito basta-bastang pagsusuri. Marahil ay may mas malalim pang dahilan. Si Miguel Ramos po, janitorial staff, naka-deploy sa food court area. Bagong pasok 2 years ago na raw. Tahimik, hindi reklamo sa overtime. Sabi ng area supervisor, mabait pero masyadong low profile. Tumango si Isa. Inilapit ang sarili sa screen at tiningnan ang timestamp, 6:03 AM. Maliwanag ang eksena. Si Miguel, nakaupo sa gilid, habang ang matanda ay mahigpit ang hawak sa kutsara. Sinusubukang wag maibuhos ang laman nito sa mesa. Sinusundan niyo ba ito regularly? Tanong niya. Ma'am, wala naman po kaming nakikitang security concern. Mukhang walang anomalya. Pero may report si Sir Rick, yung operations manager. Nire-report na mayroong squatters sa loob ng mall premises. Napakunot noo si Isa. Squatters yung matanda? Oo po, mukhang nakailang bisita na raw sa food court. Baka raw nakakaistorbo sa imahe ng mall. Sandaling katahimikan ang namayani. Tinapik ni Isa ang mug niya sa mesa. Don't do anything. I-monitor niyo lang. At kung may order si Mr. Pulido, i-forward muna sa akin bago kumilos ang security. Copy, ma'am. Hubugas ng staff. Naiwan si Isa sa loob ng observation room. Humugot siya ng malalim na hininga. May parte ng kanyang damdamin na biglang humina. Parang may gumalaw sa loob ng kanyang dibdib na matagal nang nanahimik. Nung bata pa siya, si Lorenza ay isang pangalan na laging binabanggit ng kanyang ama sa hapagkainan. Si Lorenza ang nagturo sa akin kung paano unahin ang tao kaysa tubo. Lagi nitong sinasabi. Ngunit matapos ang mga taon ng corporate restructuring, nalaman niyang si Lorenza ay umatras sa posisyon at namuhay ng tahimik. Hindi na sila muling nagkita. Kung siya nga yun, bulong mi Isa sa sarili. At kung yang Miguel na yan ay hindi gumagawa lang para sa pakitang tao, doon nabuo ang kanyang pasya. Hindi muna siya magpapakilala kay Lorenza ni kay Miguel. Gusto niyang malaman kung ang kabutihang ito ay totoo. Gusto niyang makita kung may sinseridad. Kung hindi ito dahil sa amera, sa premyo o sa pabor. Kung hindi dahil may alam si Miguel sa pagkatao ng matanda. Kinabukasan, muling bumalik si Isa sa mall. Ngunit ngayong naka-uniform na siya bilang isang operations consultant. Isang papel na isinadya niyang itakip sa kanyang tunay na pagkatao. Naka-slacks, may ID na walang apelyido. Isa lang ang nakalagay. Habang nag-iikot sa food court, nagkunwari siyang nag-i-inspeksyon ng layout. Pero lihim na sinusundan ang eksaktong oras ng pagdating ni Miguel. Bandang 6:10 AM, dumating na ang binata. Bit-bit muli ang maliit na lalagyan at isang supot ng puto. Dumiretso siya sa dating pwesto kung saan naroon si Lorenza. Ngunit ngayon ay may dalang maliit na cotton towel na tila ipinamuna sa noo ng matanda. Ang hali na po akong nakaluto, Nay. Narinig ni Isa na sambit ni Miguel habang inaayos ang pagkain sa harap ni Lorenza. Wala pong tinola pero may sopas po ngayon. Naku, anak, baka nauubos na ipon mo sa akin, ani Lorenza sabay tawa. Ikaw na nga ang tumutulong, ikaw pa ang gumagastos. Walang gastos kung may dahilan. Ang pagkain, Nay, hindi lang para sa tiyan, para din po sa loob, sagot ni Miguel habang iniaabot ang kutsara. Napangiti si Isa, tila ba binasag ng eksenang iyon ang kanyang pinakamatagal na tanong. May natitira pa ba talagang kabutihan sa mundong pinapatakbo ng negosyo? Miss Isa, tawag ng isang kasamahan mula sa HR? May meeting po kayo sa top floor. Sustainability report? Tumango siya, ngunit bago lumakad, muling nilingon ang pare sa sulok ng food court. Si Miguel, na punong-puno ng malasakit,
kahit siya'y nasa pinakaaba ng posisyon. At si Lorenza, na tila tahimik ngunit pinapanday ang damdamin ng isang estranghero gamit ang salita, alaala at panasa. Simula ngayon, bulong ni Isa sa sarili, susubaybayan ko ito. Hindi para sa report, hindi para sa posisyon. Para malaman kung kaya pa rin ng kabutihan na baguhin ang sistemang ginagalawan natin. At sa kanyang lihim na obserbasyon, nagsimula ang tahimik ngunit makapangyarihang paghanga. Isang paghanga na hindi dala ng romantikong pagnanasa, kundi ng matinding respeto sa isang taong walang alam sa kanyang pinagmulan, ngunit tila ginising ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang nakalimutan. Ang paniniwala na ang simpleng kabutihan ay may puwersang kayang bumago ng buong mundo. Sa kalagitnaan ng linggong iyon, habang abala ang karamihan sa pag-aayos ng mga stall para sa paparating na mall-wide sale, isang mainit na usapan ang bumalot sa opisina ng Operations Management sa ikatlong palapag ng Green Summit Mall. Nasa gitna nito si Rick Pulido, ang matagal ng Operations Manager, isang lalaking nasa edad 40, malinis manamit pero kilala sa pagiging palautos, masungit at walang pakundangan sa mga mababa sa kanya. Bakit paulit-ulit ang report ng security tungkol sa matandang bulag sa food court? Reklamo niya habang nilalapag ang tablet sa mesa. Akala ko ba na clear na natin ang ganitong klaseng presensya? Hindi to charity mall. Tahimik ang mga staff. Nakatingin lang sa kanya si Gela, ang assistant manager, habang hinahaplos-haplos ang papel ng report. Sir, maingat na sagot ni Gela. May CCTV feed na nagpapakitang laging kasama ng matanda ang isang janitor. Si Miguel Ramos po. Mukhang binibigyan ng pagkain. Alam ko yon, sigaw ni Rick. At yan ang problema. Inaabuso na ang sistema. I'm sorry, I can't assist with that request. Nakarating ang usapan kay Isa kinahapunan. Tinawagan siya ni Gela upang magpaalam na ipapadala na raw ang warning notice kay Miguel. Ngunit hindi ito tinanggap ni Isa ng tahimik. Sa halip na umoo, bumisita siya mismo sa Security Command Center upang makuha ang buong feed ng huling 5 araw. Patingin ng footage mula 6 a.m. hanggang 7:30 a.m. Araw-araw, food court camera. Gusto kong i-review lahat bago tayo maglabas ng kahit anong memo. Utos niya. Matigas ngunit kalmado ang tono. Isang teknisyan ang agad naglabas ng recordings. Sa bawat araw, pare-parehong tagpo. Si Miguel, maagang dumarating, maingat na naglalapag ng pagkain sa harap ni Lorenza at tahimik na nakikipag-usap. Walang perwisyo, walang kaguluhan, ni minsang hindi nagpakita ng kahihiyan o kapangahasan si Lorenza. Ang kabuuan ng interaksyon ay tila isang eksenang hinugot mula sa mahabang nobela ng malasakit. Sabihin kay Rick na hold muna ang anumang disciplinary action. Mahinang sambit ni Isa habang pinapanood ang huling video. May inaayos pa akong internal audit. Ayokong makialam siya hanggat hindi ko sinasabi. Sa kabilang dako, walang paalam-alam si Miguel sa mga banta sa kanyang likod. Nang gabing iyon, sinabayan pa rin niya si Lorenza sa isang simpleng hapunan, kanin at ginisang sardinas na may kalabasa. Habang kumakain, napansin ni Lorenza na tila balisa si Miguel. Parang may iniisip ka anak, puna ng matanda habang inaabot ang tubig. May narinig lang po kasi ako kanina, sagot ni Miguel habang tinitignan ang kanyang kamay na may sugat mula sa pag-aayos ng plumbing sa comfort room. May nagsabi na baka bawal po ang ginagawa natin, na baka isang araw, paalisin po kayo dito. Natahimik si Lorenza. Pinagmasdan niya ang tawalan. Wari sinusukat ang tibok ng pagkakataon. Anak, mahina niyang sambit. Kahit wala akong paningin, nararamdaman kong may bantang gumagalaw sa paligid. Pero hindi tayo dapat matakot sa kabutihan. Minsan, ang takot ay para sa mga may ginagawang masama. Ikaw, wala kang tinatapakan. Hindi agad nakasagot si Miguel. Sa halip, kinuha niya ang supot ng nilutong saging at ibinukas ito para sa matanda. Nay, aniya, hanggat kaya ko, papakainin ko po kayo. Kahit hindi araw-araw, basta po hindi tayo mahuli. Ngunit bago pa man nila matapos ang pagkain, isang gwardya ang lumapit.
Sir Miguel? Tawag nito. Agad kinabahan si Miguel. Bakit po kuya? Pinapapunta ka po ni Sir Rick sa admin office. May sinabing evaluation report raw. Nagkatinginan sila ni Lorenza. Bagamat walang nakikitang mata si Lorenza, tila alam niyang hindi iyon simpleng paanyaya. Pumunta ka anak, at huwag kang matakot, paalala ni Lorenza. Laging panindigan ang totoo. Sa loob ng opisina, mainit ang pagtanggap ni Rick. Miguel, halika, maupo ka. Nakangising pa kunwaring maamo. Ngunit sa likod ng tinig niya'y may bantang nahihiwatigan. Napapansin ka namin lately. Mabait ka raw, matulungin. Pero alam mo ba ang policy natin tungkol sa unauthorized persons inside the mall? Tahimik si Miguel. May CCTV kami iho, dagdag ni Rick. Kita ka naming araw-araw na may kinakausap na matandang babae. Mukhang homeless, and by our books, that's a violation. Pwede ka naming isuspinde o tanggalin. Hindi alam ni Miguel kung anong isasagot. Gusto niyang ipaliwanag. Gusto niyang sabihin na ang ginang ay hindi pabigat, hindi problema. Pero alam niyang kahit anong paliwanag, sa mata ng mga tulad ni Rick, hindi iyon sapat. Sir, kung pwedeng makiusap, hindi naman po siya nakakaabala. Tahimik lang po siya. Wala po siyang pamilya. Ngunit sinenyasa na siya ni Rick na tapos na ang usapan. Umalis ka muna, maghintay ng memo. Pag uwi niya, baka sa mukha ang lungkot at pagkalito. Hindi niya nasabi kay Lorenza ang buong detalye, ngunit ramdam ito ng matanda. Anak, wika ni Lorenza habang inaayos ang baston. Bakit ang mundo laging galit sa tahimik na kabutihan? Tahimik si Miguel, walang sagot. Tanging sa loob niya na lang sumagot ang tanong. At sa mga sumunod na araw, sa kabila ng takot na baka iyon na ang huli nilang pagkikita, mas naging masigasig siyang ipagluto si Lorenza. Ngunit sa likod ng bawat galaw niya, may mataring nakasubaybay, hindi ang mata ng pagbabantay, kundi ng pagsusuri. Si Isa na patuloy na nanonood ay hindi na basta nagmamasid bilang konsultant. Isa na siyang saksi sa isang kwento ng kabutihang binabantaan ng sistemang bulag sa damdamin. At doon niya unang naisip, kung hindi ko ipaglalaban ang ganitong klaseng kabutihan, para saan pa ang lahat ng yaman at kapangyarihang taglay ko? Makalipas ang 2 araw nang walang katiyakang paghihintay, tumanggap si Miguel ng isang tawag mula sa HR department ng Green Summit Mall. Isang opisyal na notice para sa disciplinary hearing ang ibinigay sa kanya. Paraan daw para linawin ang kanyang paglabag sa internal policies. Walang detalye kung anong eksaktong batas ang kanyang nilabag. Ngunit malinaw sa kanya, ito'y dahil sa kanyang koneksyon kay Aling Lorenza. Habang binabasa ang memo, tumigin sa pintuan ng maintenance lounge si Tito Jun, isa sa mga matagal ng janitor na naging parang tatay-tatayan na niya. Miguel, ano yan? Tanong ni Tito Jun, kunot noo habang nagsisindi ng kanyang lumang lighter para sa isang tasa ng instant coffee. Notice po, sagot ni Miguel. May disciplinary hearing ako mamaya dahil po sa matandang pinapakain ko tuwing umaga. Natahimik si Tito Jun. Tiningnan niya si Miguel mula ulo hanggang paa. Tapos ay napailing. Alam mo anak, sa lugar na tulad nito, kahit kabutihan mo, pinag-iisipan ng masama. Pero kung yan ang laban mo, lumaban ka ng taas noo. Kinuha ni Miguel ang isang basahan at pinunasan ng mesa. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na wala siyang dapat ikatakot. Pero sa totoo lang, hindi siya sanay magsalita sa harap ng maraming tao, lalo na kung ang kaharap niya ay ang mga supervisor at ops manager na ilang beses na rin siyang pinaliit dahil sa kanyang antas sa trabaho. Dumating ang 2:00 ng hapon. Sa isang maliit na conference room sa ikatlong palapag, naroon sina Rick Pulido, ang assistant HR officer, at si Isa, na noon ay nakasuot ng itim na blusa at hindi pa rin binubunyag ang kanyang tunay na pagkatao bilang tagapagmana ng mall. May laptop sa harap ng bawat isa at sa tabi ay isang projector screen na nagpapakita ng ilang freeze frame mula sa CCTV. Tahimik si Miguel nang pumasok. Hawak niya ang kanyang ID at logbook. Tila wala naman siyang ibang maihaharap kundi ang kanyang sariling alaala. Miguel Ramos, bungad ng HR officer.
narito pa upang sagutin ang alegasyon ng unauthorized engagement with non-tenants at violation of sanitation and health protocols sa food court area. Umupo si Miguel. Ramdam niya ang pagkatuyo ng lalamunan pero pinilit niyang ngumiti ng kaunti. Ako po ang nagpapakain kay Aling Lorenza. Hindi ko po siya kaano-ano pero sa tuwing pumupunta siya roon, wala naman po siyang inaabala. Hindi siya nagnanakaw, hindi nanggugulo, tahimik lang po siyang nakaupo. Kaya ako na lang po ang nagkukusang bigyan siya ng kaunting pagkain. Pero bakit hindi mo ito inireport sa immediate supervisor mo? Sisingit ni Rick, bahagyang nakataas ang kilay. Meron tayong protocol para sa mga ganyan. Kung gusto mo mag-charity, di sa labas mo gawin. Hindi to karinderya ng konsensya. Sandali munang natahimik ang silid. Napayuko si Miguel. Ngunit hindi upang sumuko, kundi upang buuin ang lakas na matagal na niyang iniipon sa kanyang loob. Kahit po alam kong mali sa paningin ng sistema, hindi po masama sa paningin ng puso. Mahinahon niyang sagot. Hindi po siya basura na dapat itapon. Tao po siya, tulad natin. At kung ang mall na ito ay pinagkakakitaan araw-araw sa pamamagitan ng serbisyo sa tao, bakit hindi natin pwedeng bigyan ng konting serbisyo ang isang matandang minsan na ring nagbigay ng buhay para sa iba? Hindi nakaimik si Rick. Pero bago pa ito makabawi, nagsalita na si Isa. Pwede bang ipakita ang full video ng interaction nila? Utos niya sa technician na nasa gilid. Lumabas sa screen ang video. Si Miguel, maagang dumarating, naglalatag ng pagkain. Tinutulungan si Lorenza sa pagkain. Pinupunasan ang kamay nito at pagkatapos ay tahimik na naglilinis sa paligid. Wala ni isang galaw na nagpapakitang ginagamit niya ang espasyo para sa pansariling pakinabang. Hindi ko alam kung nakita niyo na ba ang buong konteksto, pero para sa akin, ang tagpong to ay hindi lang pagsuway sa patakaran. Isa itong paalala na may mga puwang pa ang mundong to para sa tunay na malasakit. Dagdag ni Isa, mariing nakatingin kay Rick. Baka nakakalimutan natin, dagdag pa niya habang tumayo, na ang mall na ito ay hindi lang itinayo para sa kita. Kung tutuusin, ito ay isa sa mga huling proyekto ng aking ama at ang isa sa mga taong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng servant leadership ay si Lorenza. Muling natahimik ang kwarto. Napatingin kay Isa ang lahat. Isa, Quintana? Tanong ni Rick. Hindi makapaniwala. Tumango si Isa. Ako ang legal na tagapamahala ng trust na nagpapatakbo ng mall na ito. At si Lorenza? Siya si Lorenza Guevara, dating propesor sa economics ng AMA University at minsang tagapayo ng aking ama sa mga proyektong pangkomunidad. Kung siya pala yon, bakit nasa food court siya? Bakit parang palaboy? Sabat ni Rick, unti-unting kinakain ng hiya ang kanyang dating kumpiyansa. Dahil pinili niyang hindi gamitin ang anumang koneksyon o pribilehiyo, sagot ni Isa, at hindi niya kailangang magpaliwangan kanino man. Doon na napansin ni Miguel ang nangyayari. Dahan-dahan siyang napatingin kay Isa. Unti-unting nare-realize ang totoo. Kayo po ang halos hindi niya matapos. Ngumiti si Isa. Oo, ako ang anak ni Don Lucio. At ako rin ang dahilan kung bakit walang garde na humuli sa'yo. Ako rin ang nag-request ng CCTV monitoring. At ngayon, ako rin ang magsasabing, walang nilabag si Miguel. Kung may batas mang dapat baguhin, yon ang patakaran na hindi nakakakita ng puso sa likod ng aksyon. Sa huli, si Rick ay tinanggal sa kasalukuyang posisyon bilang operations manager. Inilipat sa isang probinsyang branch habang iniimbestigahan pa ang iba pa nitong reklamo. Si Miguel, sa halip na maparusahan, ay binigyan ng opisyal na commendation sa Quarterly Staff Assembly bilang ehemplo ng taong may dangal kahit sa pinakamababang ranggo. Pero higit pa roon, isang lihim na liham mula kay Isa ang personal na iniabot kay Miguel matapos ang pagpupulong. Miguel, maraming salamat sa pagiging liwanag sa dilim ng sistemang ito. Nakita ko kung paanong ang isang simpleng gawa ay maaaring magbukas ng pinto para sa mas malaking pagbabagong kailangan ng lugar na ito. Mula sa araw na ito, nais kong suportahan ka sa iyong pangarap na maging chef. Kalakip ng liham na ito
ang scholarship grant para sa culinary studies sa St. Gabriel Culinary Academy. Huwag mong ituring itong utang. Ito ay pamumuhunan ng mundo sa kabutihang hindi nito madalas mapansin. Sa huling sandali ng araw na iyon, lumabas si Miguel mula sa opisina. Hawak ang liham at folder ng scholarship. Ngunit higit pa sa papel at benepisyo, ang hawak niya ay tiwala. Tiwala sa sariling kakayahan at tiwala na sa kabila ng mga hadlang, may mga taong handang umalalay sa mga tulad niya. Sa baba ng mall, naghihintay si Aling Lorenza sa paborito nilang mesa. Tulad ng dati, mainit pa rin ang sopas. Ngunit ngayon, may halong luha sa bawat kutsara. Luha ng tagumpay at pasasalamat sa isang kabutihang sa wakas ay nakita, kinilala at niyakap ng buong mundo. Makalipas ang linggo mula sa pahayag na nagbago ng takbo ng buhay ni Miguel, muling naging tahimik ang mga umaga sa Green Summit Mall. Ngunit sa likod ng katahimikang yon, nagsimula na ang isang bagong yugto. Hindi lamang para kay Miguel, kundi para rin kay Isabela Quintana. Bagamat siya ang naging tagapagtanggol ni Miguel sa harap ng pamunuan ng mall, hindi pa rin sapat para kay Isa ang iisang pagsubok para lubusang makatiyak sa pagkatao ng binata. Hindi ito dahil sa kawalan ng tiwala, bagkus ito'y dahil gusto niyang alamin kung ang kabutihan bang ipinakita ni Miguel ay likas na bahagi ng pagkatao nito o sadyang pangyayari lang ng isang matinding sitwasyon. Nagdesisyon si Isa na bumuo ng serye ng employee challenges para kay Miguel, hindi bilang parusa o pagsusulit, kundi bilang tahimik na palunuri kung gaano kalalim ang ugat ng kanyang prinsipyo. Una niyang hakbang, inilagay si Miguel sa shift ng play zone, isang lugar sa mall na puno ng makukulit na bata, basag na laruan at stress sa bawat minuto. Ito ang pinakaayaw na assignment ng halos lahat ng janitor, lalo na kung weekend. Miguel, sabi ng bagong head janitor habang iniabot ang form, ikaw daw ang narecommend ni Miss Isa para sa weekend deployment sa play zone. Napakuyom ng palad si Miguel. Alam niyang mahirap ang area na iyon. Ang linisin ng makalawang slides, ang makipagtalo sa mga magulang na ayaw pa uwiin ng anak, ang pagpupunas ng lobo at olang lawayan. Pero hindi siya tumanggi. Okay lang po, basta makakatulong, kahit saan niyo po ako ilagay, sagot niya. Sa unang araw niya sa play zone, nakita siya ni Isa mula sa second floor glass railing habang binubuhat ang isang batang babae papalayo sa sirang fountain slide. Basang-basa ang bata, nanginginig sa lamig at umiiyak sa takot. Ang ina nito, abala sa cellphone at galit pang sinisi ang kawawang janitor. Bakit hindi niyo inayos yan? Paano kung may nangyari sa anak ko? Sigaw ng babae. Pasensya na po ma'am, nililinis ko pa po kanina yung tubo sa ilalim. Hindi ko po inakala na makakatakas yung bata habang nakabukas pa yung daloy ng tubig. Pinaliwanag ni Miguel habang hawak ang towel na may cartoon print. Pinapahid sa batok ng bata. Pinagmamasdan ni Isa ang pangyayari mula sa itaas. Walang depensa si Miguel. Walang paghahain ng palusot. Tanggap ang kamalian, alok ng solusyon. Hinayaan niyang murahin siya sa harap ng ibang tao, ngunit nanatiling kalmado at mahinahon. Kinagabihan, dumaan si Isa sa maintenance area. Unwari may pinapa-inspect sa HVAC unit, ngunit ang totoo may dala siyang small brown envelope na hindi niya direktang ibibigay kay Miguel. Iniwan niya ito sa mesa ng staff pantry. Pagkagising ng mga manggagawa kinabukasan, nakita nila ang envelope. Sa loob nito ay isang printed voucher, free online culinary course, basic knife skills and safety. Walang nakalagay na pinanggalingan, pero agad itong iniuugnay ng mga staff kay isang sponsor na humahanga kay Miguel. Uy Miguel, sabay turo ni Ray, isang utility staff, may swerte ka talaga. Sino pa talaga yang Isa na yan? Mukhang hindi lang basta ops manager ah. Napangiti lang si Miguel. Hindi niya alam ang pinagmulan ng voucher, pero alam niyang hindi siya karapat-dapat. Kaya kahit wala sa requirement, nag-email siya sa admin team. Magandang araw po, nakatanggap po ako ng free voucher para sa online culinary class.
Kung sino man po ang nagbigay, gusto ko lang pong ipaalam na gagamitin ko po ito ng buong puso at sisiguraduhin kong sulit ang bawat aral. Maraming salamat po, Miguel Ramos. Sa loob ng command center, binasa ni Isa ang email. Napangiti siya. Minsan, hindi mo kailangan ng kamera para makita ang tunay na intensyon ng tao. Minsan, sapat na ang simpleng kilos at magaan na salita para patunayan ang malinis na puso. Hindi pa rito natapos ang mga pagsubok. Sa sumunod na linggo, isa na namang hamon ang inihanda ni Isa. Ang pagsasaayos ng fountain pump sa harap ng mall na ilang buwan nang sirado. Hindi ito kasama sa trabaho ni Miguel. Ngunit si Isa ang nag-request ng volunteer-based cleaning crew na papasok sa extra shift. Tinawag ni Tito June si Miguel isang gabi habang nasa loading dock. "Anak, may kailangan raw tulong sa fountain. Volunteer daw," sabi ng admin. "Kung gusto mo, pwede mong tanggihan." Ngunit hindi tumanggi si Miguel. Sumama siya sa 5 pang janitor at maintenance staff at buong gabi nilang tinanggalan ng bara ang drainage pipe. Nilinis ang filters at pininturahan ang mga sirang bahagi. "Sir, hindi po ba napakahirap niyong gawin to nang walang dagdag bayad?" tanong ng isa sa mga kasamahan. "Kung ibabalik to sa dating sigla, makakatulong sa mga bata at pamilya na gustong magpahinga. Para sa akin, sulit na yon," sagot ni Miguel, habang pinupunasan ang batok ng kumikislap sa pawis. Noong sumunod na araw, sa grand reopening ng fountain, si Miguel ang pinapili ni Isa upang i-activate ang water jets. Sa sandaling iyon, nagbulwak ang tubig, sumayaw ang ilaw at nagsigawan ang mga bata sa tuwa. Isa yung tagpo ng muling pagbubukas, hindi lang ng isang fountain, kundi ng isang uri ng pag-asa para sa lahat ng masisipag na manggagawa ng mall. Nang gabing iyon, sa sulok ng food court, muling nagkita sina Miguel at Aling Lorenza. "Kamusta ang araw mo, anak?" tanong ng matanda habang hawak ang baso ng mainit na salabat. "Masaya po, Nay. Ngayon lang po ulit ako nakakita ng ganun karaming bata na nagtatawanan sa fountain," sagot ni Miguel habang inaayos ang mesa. "At ikaw ang dahilan," wika ni Lorenza. "Anak, minsan ang kabutihan ay parang tubig. Kapag pinabayaan mong dumaloy, madami itong mararating. Hindi mo lang alam kung ilan ang napatid mong uhaw ngayong araw." Tahimik si Miguel. Sa loob-loob niya, hindi man niya alam kung hanggang saan aabot ang ginagawa niya. Naniniwala siyang tama ang landas na tinatahak niya. At sa hindi niya alam, sa bawat simpleng pagsubok na kaniyang tinatawid, may pusong unti-unting humahanga at natututo sa kanya. Isang pusong matagal nang sanay sa malamig na mundo ng negosyo. Ngunit ngayon ay unti-unting nilulusaw ng init ng tunay na malasakit. Sa kabila ng mga maliit na biyayang sunod-sunod na dumating kay Miguel, ang pagkilala, scholarship voucher at respeto mula sa mga kasamahan, hindi pa rin nawawala ang mabigat na pasanin sa kanyang balika. Sa tuwing uuwi siya sa kanilang barong-barong sa Sitio Dampalit, palaging nakahiga sa lumang folding bed ang kanyang amang si Mang Roel, maputla, namamaga ang binti at walang lakas ni kaunti upang tumayo. Ang dialysis nito ay isinasagawa tuwing Miyerkules at Sabado sa pampublikong ospital sa Caloocan. Ngunit dahil sa limitadong tulong mula sa gobyerno, kinakailangan pa ring magbayad ng 2,500 pesos kada session para sa maintenance medicines at transportasyon. Ilang linggo nang atrasado ang bayad nila sa butika at ilang beses na ring nilapitan si Miguel ng administrator ng ospital para ipaalala ang balanse. Isang gabi, habang pinapalitan niya ang ihibag ng ama, biglang nagsalita ito. "Anak," mahinang bulong ni Mang Roel, "kung hindi ko nakayanin, huwag mo akong alalahanin. Huwag mong isugal ang kinabukasan mo para lang habaan ang buhay ko." Tumigil sa kilos si Miguel. Pinagmasdan niya ang kulubot na kamay ng kanyang ama. "Tay," aniya, pilit na ngumiti, "wala pong sinasayang na pagod para sa inyo. Bawat araw na kasama ko kayo,
panalo na po sa akin. Ngunit hindi kayang patigasin ng pananalig ang hamig ng realidad. Kinabukasan, pagkagaling sa trabaho, inuntahan ni Miguel ang maliit na karinderya sa likod ng palengke, kung saan may naghihintay na lalaking nakaitim na polo at mafintab ang guhok. "Ayos, Miguel," bati ng lalaki, sabay abot ng flyer ng pautang sa abot-kayang paraan. "Alam ko kung bakit ka nandito. Napag-usapan na natin to dati, di ba? Dalawang opsyon lang naman. Pahiram kita ng 50,000 peso ngayon, pero doble sa 2 buwan. O kung gusto mo mas malaki, 100,000 pesos na. Hatian tayo sa sahod mo ng 5 taon. Napatingin si Miguel sa flyer. Parang naupos ang puso niya habang binabasa ang pinaliit na letra sa ilalim. "Failure to pay may result in reputation damage or employment complications." "Kuya Ron, sure po ba ngayon na walang manggugulo sa trabaho ko?" tanong ni Miguel, halatang alanganin. "Depende yan sa'yo. Basta ayusin mo lang ang bayad, wala kaming problema. Pero pag sumablay, meron akong kakilala sa management diyan sa Green Summit. Kaya namin ipakalat na nagnanakaw ka ng supply." Napakuyom ng palad si Miguel. Pero sa harap ng kawalang pag-asa, sa harap ng posibleng pagkawala ng kanyang ama, pinili niyang pirmahan ang kontrata. Isang lihim na kasunduan na binubuo ng papel, tinta at desperasyon. Hindi pa man lumilipas ang 1 linggo, naramdaman na niya ang epekto ng desisyon niyang iyon. Mula sa sahod niyang 1,400 kada buwan, halos 8,000 na lang ang naitira. Ang dating maliit ay lalong lumiit. Hindi na siya makabili ng karne para kay Lorenza. Hindi na siya makapagtimpla ng masarap na sabaw. Bawat pisong lumalabas ay parang karayom na bumabaon sa kanyang dibdib. Hindi nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Lorenza ang pagbabagong iyon. "Parang wala sa sarili ang lasa ng sopas mo ngayon, anak." Puna ng matanda habang pilit ngumumuya ng malabnaw na sabaw. "May pinagdadaanan ka ba?" Ngunit umiwas ng tingin si Miguel. "Pagod lang po, Nay. Hindi po ako nakatulog masyado kagabi." "Hindi mo ako maloloko, Miguel." Sagot ni Lorenza, mahina ngunit diretsyo. "Kahit wala akong paningin, nakakaramdam pa rin ako. Isa kang ilaw dati, pero ngayon, parang nauupos." Napahinga ng malalim si Miguel. Hindi niya maamin ang totoo. Nahihiya siyang ipaalam na nagpatali siya sa mga taong binabayaran. Ang kalayaan ng mahihirap kapalit ng instant na pera, at tila hindi pa tapos ang pagsubok. Ilang araw ang lumipas, isang lalaking nakabarong ang sumulpot sa loading dock ng mall. May hawak itong sobre at nakangising umupo sa tapat ni Miguel habang ito'y nagpapahinga. "Ramos ba?" tanong nito. "Opo, ikaw daw yung janitor na may utang kay Kuya Ron. Ako na ang assigned sa'yo. Huwag kang mag-alala, friendly lang ako. Pero kailangan mo lang magpakita ng appreciation." "I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request." "Hindi ko tinatanong dahil ayokong makialam," wika ni Isa. "Pero kung may bumabagabag sa'yo, mas mabuting ilabas kaysa lamunin ka." Tahimik si Miguel, ngunit sa wakas ay nagsalita. "Kung alam niyo po ang lahat ng kinakaharap ko ngayon, baka pumawalan kayo ng tiwala. Nagkamali po ako. May utang po ako at pinipilit nila akong gumawa ng masama para lang makabayad." Hindi kumurap si Isa. Ang tiwala ay hindi nasisira sa kahinaan. Nasisira lang yan kapag pinili mong tumalikod sa kabutihan. "Pero paano po ako makakawala? Parang wala na akong pag-asa," bulong ni Miguel. "Baka hindi mo pa alam," sagot ni Isa. "Pero hindi lang ikaw ang may hawak ng direksyon ng buhay mo. Minsan, may mga taong handang humawak ng manibela habang nagpapahinga ka." Tumayo si Isa. "Simula bukas, hayaan mo akong tulungan kang humanap ng direksyon." Muling natahimik si Miguel. Pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, kahit puno pa rin ng utang at pangamba ang kanyang paligid, may maliit na liwanag na muling sumindi sa dibdib niya. Liwanag na hindi galing sa perang hiniram, kundi sa pagtitiwalang hindi niya kailanmang hiniling, ngunit kusang dumating. Sa sumunod na linggo, kahit pilit pinapanatili ni Miguel ang kanyang sigla sa trabaho, ramdam ng mga kasamahan niya sa janitorial team na tila may bumabagabag sa kanya. Tahimik siya tuwing break. Madalas nagkukulong sa utility room para lang tumawag sa butika o ospital.
at bihirang makitang nakangiti. Minsan pa nga, nahuli siya ni Tito Jun na nakatulala habang nakayuko sa ibabaw ng mop. Parang wala sa sariling ipinupunas iyon sa sahig na hindi naman madumi. "Anak, ayos ka lang ba?" tanong ni Tito Jun habang umiinom ng kape sa gilid ng maintenance area. Kahit di mo sabihin, kita sa likod mo na parang pasan mo ang kalahati ng mall. Napatingin si Miguel, pilit na ngumiti. "Kaya pa po, Tito. Konti na lang. Sabi nila, pag gusto mong may marating, kahit masaktan ka sa daan, dapat tuloy lang." Ngunit ang hindi niya alam, may unos na unti-unting niluluto sa likod ng kanyang likod. Isang sabwatan na pinangungunahan ng dating operations manager na si Rick Pulido. Matapos siyang alisin sa posisyon at ilipat sa Regional Operations Office sa probinsya, hindi basta tinanggap ni Rick ang pagkatalo. Sa tulong ng ilang tauhan niya na naiwan sa mall, nagsimula siyang bumuo ng paraan upang pabagsakin ang reputasyon ni Miguel. Hindi dahil personal itong galit sa binata, kundi dahil hindi niya matanggap na ang isang walang-wala ang siyang sumira sa kanyang kredibilidad. "Gusto mong gumawa ng bayani?" ani Rick sa tawag niya kay Edwin, isa sa mga pantry staff na dati niyang protektado. "Madali lang, gawa tayo ng kwento. Isang maliit na anomaly lang ang kailangan." Ang plano ay simple. Ilalagay nila ang ilang nawawalang cleaning supply sa locker ni Miguel. Sabon, floor wax, gloves, at ilang piraso ng janitorial tools. Sabay nun, magpapasa sila ng report na may nawawalang item sa pantry at bodega. Kapag hinanapan ng paliwanag, si Miguel ang may kasalanan. Hindi nagtagal, isinagawa nila ang plano. Isang gabi, habang naka-assign si Miguel sa car park area, lihim na pumasok si Edwin sa locker room at inilagay ang mga gamit sa loob ng personal cabinet ni Miguel. Kinabukasan, isang investigador mula sa internal audit ang lumapit kay Miguel. "Miguel Ramos, maaari ka bang sumama sa amin sa admin office?" Mahinahong tanong ng babaeng naka-corporate attire, ngunit halatang formal ang tono. "Opo," sagot ni Miguel, bagamat may kutob na siya sa bituka. Habang naglalakad patungong opisina, parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok. Sa loob ng admin office, naroroon ang dalawang HR officer, ang bagong OIC ng operations at ang isang lalaking hindi niya kilala na ayon sa kanila ay mula sa Head Audit Department. "Miguel," panimula ng HR officer, "base sa initial findings ng audit team, may natagpuan po kaming ilang supply sa personal locker mo na hindi nakarehistro sa iyong inventory form. Gusto naming marinig ang panig mo bago kami gumawa ng official report." Napakunot noo si Miguel. "Ma'am, sir, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Wala po akong kinuha. Hindi ko po binubuksan yung locker kundi para lang sa apron at personal kong gamit." Inilabas ng audit team ang larawan ng locker. Nasa loob ang dalawang bagong bote ng cleaning solution, 3 pares ng industrial gloves, at isang box ng scrub pads. "May access ka sa locker na yan? Tama?" "Opo, pero hindi po ako ang naglagay niyan." "Meron bang ibang may access?" "Wala po. Ako lang po. Pero hindi po ako magnanakaw. Kung kailangan ko man po ng gamit, humihingi po ako sa bodega ng may requisition slip." Tahimik ang silid. Sa isang sulok ng mesa, pinagmamasdan ni Isa ang buong eksena. Wala pa siyang sinasabi, ngunit malinaw sa kanyang mata na may hindi tama. Alam niya ang galaw ni Miguel. Nasaksihan niya ang sipag, ang pasensya, at higit sa lahat ang katapatan nito. Pagkalabas ni Miguel sa opisina, pansamantalang sinuspinde habang iniimbestigahan ang kaso, agad siyang nagtungo sa rooftop ng mall. Doon niya inilabas ang lahat ng inipong emosyon. Napaupo siya sa malamig na semento. Tahimik, nangangatal ang mga kamay, hindi dahil sa galit, kundi sa matinding kawalang pag-asa. Mali na ba talaga ang tumulong? Tanong niya sa sarili. Bakit parang sa bawat hakbang pataas, may mas malakas na puwersang bumabato sa akin paatras? Dumating si Isa makalipas ang ilang minuto. Dala ang isang brown envelope at tablet. May access ako sa security archives, aniya, habang umuupo sa tabi ni Miguel. I requested the backup footage ng locker room from last night. Ipinakita niya ang video.
Isang lalaki, naka-hoodie, ang pumasok at bumukas ng locker ni Miguel. Tinanggal ni Isa ang pause sa video at doon lumitaw ang mukha ng sabwatan, si Edwin. Hindi mo kailangang ipaliwanag, Miguel. Aniya, alam kong hindi ikaw ang may gawa. At ngayon, tayo naman ang lalaban. Kinabukasan, sa harap ng buong HR at management board ng mall, ipinakita ni Isa ang buong footage. Walang itinatago, walang pinilit. Dito tuluyang napatunayan ang sabotahe. Si Edwin ay agad na sinibak sa tungkulin at iniimbestigahan na ang kanyang koneksyon kay Rick Pulido. Ang plano ng paninira ay nabasag ng malinaw na katotohanan. Pagkatapos ng pagpupulong, tinawag ni Isa si Miguel sa maliit na opisina. Alam mo ba kung anong tawag sa mga taong hindi basta sumusuko kahit sinisiraan? Tanong niya. Umiling si Miguel, bagamat nakangiti na muli. Tagapagtayo, hindi lang tagalinis, hindi lang tagapunas, kundi tagapagtayo ng tiwala, ng dangal, ng bagong kultura. Isa po, baka lumaki masyado ang tingin niyo sa akin. Hindi, Miguel. Ang tingin ko lang ay patas sa kung sino ka talaga. Doon muling tumingkad ang loob ni Miguel at sa harap ng kawalang katarungan, napilit siyang sinira, isang panibagong paninindigan ng tumubo. Na anuman ang gawin ng mundo para itulak siyang bumitaw, mananatili siyang kapit sa prinsipyong kahit kailan. Ang kabutihan ay hindi kailangang ipagpalit-kapalit ng tahimik na buhay. Sa halip, ito ang buhay na may kabuluhan. Mainit ang araw nang isagawa ang quarterly town hall meeting ng Green Summit Mall. Isang regular na pagtitipon ng lahat ng empleyado mula sa janitorial team, security personnel, store managers hanggang sa executive staff. Karaniwang ginaganap ito sa function hall sa ikalawang palapag at inaasahan ng lahat na magiging isa na namang maikling presentasyon ng mga numero, panibagong alituntunin at karaniwang pakulo ng HR upang pasiglahin ang mga empleyado. Ngunit ang araw na ito ay hindi tulad ng dati. Hindi alam ng karamihan, isang napakahalagang revelasyon ang nakatakdang mangyari. Habang abala ang mga tao sa pag-upo at pakikipagkwentuhan, tahimik na nakaupo si Miguel sa pinakadulo ng hall, kasama ang mga kasamahan niyang janitor. Nakayuko lang siya, hawak ang isang ballpen at papel kung saan nagsusulat siya ng ilang goals para sa susunod na buwan. Isa na rito ang matapos ang unang module ng culinary course. At isa pa ang makaipon kahit konti para sa wheelchair ni tatay. Wala siyang kamalay-malay na siya pala ang magiging sentro ng usapan mamaya. Sa unahan ng entablado, tumayo si Isa, nakasuot ng simple ngunit dignified na kulay puting blouse at itim na slacks. Tumango siya sa HR manager at kinuha ang mikropono. Magandang araw sa inyong lahat. Panimula niya. Malamig ngunit malinaw ang boses. Alam kong karamihan sa inyo ay umaasang makakarinig ng karaniwang ulat, quarterly figures, tenant feedback, upcoming renovations. Pero sa araw na ito, nais kong ilahad ang isang mas mahalagang kwento. Isang kwento na, sa tingin ko, dapat magbukas ng panibagong yugto sa kultura ng ating kumpanya. Tahimik ang lahat. Ang iba, nagkatinginan. Ang mga senior staff, tila nagulat sa tono ni Isa. Sa nakalipas na buwan, may sunod-sunod na ulat ng anomalya. Una, tungkol sa isang matandang babae na sinasabing pabigat sa imahe ng mall. Pangalawa, tungkol sa isang empleyado na inakusahan ng pagnanakaw ng cleaning supplies. Napatingin si Miguel. Bahadya siyang kinabahan. Pinagpawisan ang palad. Ngunit matapos ang masusing pagsusuri, investigasyon ng internal audit at pagsilip sa CCTV archives, napag-alaman naming peke ang alegasyon. At higit pa ron, napag-alaman naming ang matandang babae na sinasabing sagabal ay walang iba kundi si Lorenza Guevara. Muling nagkakatinginan ang mga tao. Sa gitna ng crowd, ilang store managers ang nagbulungan. Siya yung laging maudalang baston sa food court, di ba? Si Lorenza, patuloy ni Isa, ay hindi basta matanda. Siya po ay dating propesor sa economics. Isa siya sa naging tagapayo ng aking yumaong ama, si Don Lucio Quintana.
Hindi na napigilan ni Miguel ang mapatingin sa unahan. Ang damdamin niya'y parang kinukuryente. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pag-unawa sa lahat ng hindi niya maipaliwanag sa mga nakaraang linggo. Matagal na siyang hindi lumalapit sa pamilya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa dignidad. At sa kabila ng kanyang kalagayan, may isang tao sa atin na hindi siya trinato bilang pabigat. Hindi siya tinulak, hindi siya tinago. Bagkus inalagaan siya. Araw-araw, tahimik, walang kapalit. Dito na lumapit si Isa sa gitna ng entablado at tinuro ang kinaupuan ni Miguel. Ang taong yan ay si Miguel Ramos, janitor, delivery rider, at tagapagtanggol ng kabutihang hindi kailanman naghangad ng kapalit. Biglang nagsimulang pumalakpak ang mga tao. Unti-unting lumaganap ang palakpakan sa buong function hall. Mula sa likod, papunta sa harapan. Si Miguel, hindi makagalaw. Para siyang nanigas. Parang hindi siya makahinga. Sir Miguel, tawag ni Isa, nakangiti. Maaari po ba kayong umakyat dito? Tinulungan siya ni Tito June na tumayo habang binibigyan siya ng lakas ng loob ng mga kasamahan niya. Huwag kang matakot, anak. Wala kang kasalanan. Dapat lang na makita nila kung sino ka talaga. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Nanginginig ang kanyang tuhod. Hawak ni Isa ang mikropono, pero sa halip na magsalita pa, iniabot niya iyon kay Miguel. Tahimik muna si Miguel. Tinignan niya ang lahat. Tinignan niya si Isa. Sa huli, lumapit siya sa mikropono. Hindi ko po alam ang sasabihin, bungad niya. Kinakabahan. Hindi ko po inakala na ang ginagawa ko sa simpleng paraan ay makakaraping dito. Huminga siya ng malalim. Ang totoo po, lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may kinikimkim. Pero kung may pagkakataon tayong gawin ang tama, maski sa maliit na paraan, bakit hindi natin gagawin? Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako sa anumang papuri. Pero ang sigurado ko po, kung may natutunan man ako sa buhay, yun po ay ito. Ang tunay na yaman ng tao ay nasa kabutihan ng loob, hindi sa kapal ng bulsa. Tumunog muli ang mas malakas na palakpakan. Ngunit higit pa sa tunog ay ang init ng pag-asa na dumalo sa buong silid. Pagkatapos ng pagtitipon, inabot ni Isa kay Miguel ang isang folder. Sa loob nito ay isang dokumento, isang opisyal na commendation letter at isang full scholarship grant sa isang kilalang culinary school sa Makati. Kasama na ang living allowance para sa 3 taon. Hindi ko ito ibinibigay dahil sa awa, ani Isa, kundi bilang gantimpala sa isang karakter na hindi natitinag. At kung papayagan mo ako, gusto kitang gawing part ng pilot livelihood program para sa community kitchens na ilulunsad natin sa loob ng mall. Napatulala si Miguel. Hindi siya makapaniwala. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong niya. Ngumiti si Isa. Dahil minsan, kailangan ng mundo ng paalala kung ano talaga ang halaga ng isang mall. Hindi kita pinapanood para ikulong. Miguel, pinanood kita para matuto. Dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling maniwala. Sa food court, makalipas ang ilang oras, binigyan ni Miguel ng paborito niyang lugaw si Lorenza. Nay, may magandang balita po ako. Sabay abot niya ng supas. Ngumiti si Lorenza. Bagaman hindi siya makakita, tila ramdam niya ang lahat. Alam ko na anak, sambit niya, mahina ngunit buo. Naririnig ko sa paligid, nararamdaman ko sa puso ko. Ikaw ang liwanag ng mundong to. At ngayon oras na para ipasa mo yung liwanag na yan sa mas marami. At sa bawat kutsarang ibinibigay niya kay Lorenza, alam ni Miguel, hindi lang siya nagpapakain ng katawan, inapakain niya ang pananampalataya ng mundong matagal nang gutom sa kabutihan. Isang buwan matapos ang pagbubunyag sa town hall, unti-unting nagbago ang buhay ni Miguel. Mula sa pagiging simpleng tagalinis, ngayon ay isa na siyang working scholar sa ilalim ng Green Summit Culinary Development Program. Sa umaga, nagtatrabaho pa rin siya sa mall, ngunit hindi na bilang janitor, kundi bilang assistant kitchen staff sa isa sa mga high-end restaurant sa loob mismo ng Green Summit, La Cocina de Violeta. Sa gabi naman, pumapasok siya sa culinary school sa Makati upang tuparin ang pangarap na matagal na niyang inilibing sa ilalim ng pang-araw-araw na paghihirap.
Ang restaurant kung saan siya naka-assign ay pagmamay-ari ng isa sa mga tenant partners ng Quintana Group. Naging mabait naman ang head chef, si Chef Julian, ngunit istrikto ito pagdating sa detalye. "Miguel, ang hiwa ng sibuyas mo parang tadtad, hindi Julien," sigaw nito isang gabi habang nagpe-prep sila para sa dinner rush. "Pasensya na po, chef. Uulitin ko po," sagot ni Miguel habang agad na kinukuha ang chopping board. Hindi pwedeng pasensya lang dito. Dito sa kusina, ang pagkakamali mo ay pwedeng magbago ng lasa. At ang lasa, yan ang alaala ng customer. Tandaan mo yan. Hindi nasaktan si Miguel sa tono. Sanay na siya sa sigaw at pressure. Ang mahalaga sa kanya ay natututo siya. At higit pa sa lahat, nabubuhay siya ngayon hindi lang para mabuhay, kundi para matuto at makapaglingkod ng mas mataas pa sa inaakala niyang kaya niya. Sa gitna ng kanyang bagong trabaho, lumapit si Isa sa kanya isang hapon habang abala siya sa pagbabalat ng kalabasa. "Miguel," ani Isa, "may dalang mga folder. May plano akong ipaalam sa'yo. Baka pwede kang tumulong." Napahinto si Miguel. "Ano pong plano yon? Naalala mo yung dating food court stall na laging sarado? Yung malapit sa dulo?" Tanong ni Isa habang nagbubukas ng isa sa mga folder. "Opo, yung may signage na hindi na nabura? Lutong Ina? Matagal na po yung sarado." "Tama, gusto kong gawing pilot site yan ng bagong programa natin. Kusina ng Pag-asa. Isang mini kitchen sa loob ng mall na maghahain ng 50 pesos para sa senior citizens, disabled, at minimum wage workers tuwing lunch break. Nais ko ring gamitin to bilang training ground ng mga culinary scholars na kagaya mo." Napalunok si Miguel. "Ako po ang magluluto?" "Hindi ka mag-isa, may team ka, pero ikaw ang mamumuno, hindi lang bilang cook, bilang leader." Sandali siyang natahimik. Tumingin siya sa dalang folder kung saan naroon ang listahan ng daily menu proposal, costing ng ingredients, at suggested operating hours. "Isa po, paano po yang kikita?" tanong niya. "Hindi po ba malulugi ang mall?" Ngumiti si Isa. Hindi lahat ng bagay kailangang kumita para maging valuable. Pero para mapanatili ito, kailangan nating patunayan na sustainable ito kahit pa mababa ang kita. Dito napaisip si Miguel. Binalikan niya ang mga aral ni Aling Lorenza sa ekonomiya, tungkol sa cost efficiency, waste management, at menu engineering. Kung tutuusin, may paraan. Kinaumagahan, sinimulan nila ang soft opening ng kusina ng Pag-asa. 5 menu items lamang ang ihinahain: lugaw with egg, monggo with malunggay, tinulang manok sa pakete, tokwat baboy, at ensaladang talong. Si Miguel ang nagdisenyo ng mga recipe, kinuha ang tira-tirang gulay sa grocery tenants, at nakipagkasundo sa meat supplier para sa discounted rates tuwing Lunes. Sa unang araw, 30 ang tao ang kumain. Karamihan ay mga security guard, janitor, at senior citizen mula sa kalapit na barangay. Hindi kumita ng malaki ang kita, pero naabot nila ang break-even point. Isang lola ang lumapit kay Miguel habang nililigpit niya ang serving tray. "Anak, ito lang ang tanghalian kong may sabaw sa loob ng 2 linggo." Sambit ng matanda habang hawak ang plastic spoon. "Salamat sa'yo." Parang may umagos na kuryente sa dibdib ni Miguel. "Wala pong anuman. Bukas po try niyo po yung monggo. Masarap po yun." Habang lumalakas ang programa, may dumating na bagong hamon. Ilang investors ng mall ang nagbigay ng feedback sa board. Nagreklamo sa espasyong nasasakop ng kusina ng Pag-asa. Ayon sa kanila, hindi raw ito fit sa high-end branding ng mall. May ilang tenant na nagbantang aalis kung hindi ito iaalis. Nagsimula ang tensyon. Tinawagan si Isa ng ilang kasabi ng board. "Isa, we know your heart is in the right place, but you're disrupting the ecosystem of our brand. You're making us look like a soup kitchen." "Kung ganon," sagot ni Isa, "then maybe our brand needs disruption." Pinatawag niya si Miguel, ipinaliwanag ang sitwasyon, ngunit hindi para bawiin ang proyekto, kundi upang ipakita sa kanya na kailangan may datos, may ebidensya, at may plano upang patunayan na tama ang ginagawa nila.
Maghanda ka ng report, Miguel. Weekly sales, sourcing strategy, foot traffic impact. Ipakita mong hindi lang to awa. Ipakita mong may sistema ang kabutihan. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan sa kantin, gumawa si Miguel ng spreadsheet, gumamit ng Google Forms para sa feedback survey at sinama sa ulat ang testimonya ng mga benepisyaryo. Pati mga taga-delivery at off-duty guards ay nagbigay ng suporta. Sa sunod na board meeting, ipinensenta ni Miguel ang lahat. Nang simulan po namin ito, hindi po namin layunin ang kita. Layunin po naming mabusog ang mga taong kadalasan ay hindi napapansin. Pero ngayon po, may data kaming hawak na nagpapatunay na tumaas ang foot traffic sa food court ng 8% mula nang magbukas kami. At mas importante pa po, tumaas ang employee moral. Bilang isang dating janitor, naniniwala po akong hindi kawalan ang tumulong, kundi puhunan yan sa mas maayos na lipunan. Pagkatapos ng meeting, hindi na muling kinuwestiyon ng programa. Sa halip, pinuri pa ito sa quarterly newsletter ng Quintana Group bilang isa sa model CSR programs. Minsan, sa isang hapon, bumisita si Aling Lorenza sa kusina ng Pag-asa. Bit-bit siya ng isang health aid at nakaupo siya sa sulok, hawak ang isang mangkok ng munggo. Anak, wika niya kay Miguel, ito na yung pinangarap mong kusina. Tumango si Miguel, kusina po ng maraming pangarap, Nay. At sana po, kusina rin ng mas maraming pag-asa. At habang humahalimuyak sa buong food court ang amoy ng nilulutong tinola, alam ng bawat taong nandoon na nagsisimula na ang isang bagong kabanata. Isang lugar kung saan ang pagkabusog ay hindi lang tungkol sa laman ng tiyan, kundi sa dami ng pusong handang magmahal. 5 taon ang lumipas. Sa kalagitnaan ng mainit na Mayo, isang malaking tarpaulin ang isinabit sa harap ng Green Summit Mall. 5th anniversary ng kusina ng Pag-asa, mula lugaw hanggang liwanag. Sa ibaba nito ay larawan ni Miguel Ramos, na yun ay isang ganap na sous chef, naka-uniforme at nakangiti habang may hawak na kahon ng groceries sa isang feeding caravan. Sa loob ng 5 taon, ang dating food court stall na uno ng Alikabok ay naging batayan ng bagong corporate social responsibility model ng buong Quintana Group. Hindi na lang isang branch ang kusina ng Pag-asa, mayroon na rin sa Cebu, Davao, Cagayan de Oro at Bacolod. Lahat ng ito'y pinamumunuan ng mga dating manggagawa, janitor, utility staff at part-timers na tulad ni Miguel, mga taong piniling gamitin ang kanilang pagkatao bilang puhunan sa pagbabagong may kabuluhan. Sa loob ng La Cocina de Violeta, naroon si Miguel, abala sa pagtuturo ng plating techniques sa 6 na interns. May edad na siya ngayon, 31, may gupit siyang malinis, may taglay na kumpiyansa sa kilos, at may karanasang hindi kayang tumbasan ng diploma lang. Chef Miguel, tawag ng isang batang intern habang iniayos ang garnish ng tinola sa ceramic bowl. Tama po ba yung pagkakalagay ng dahon ng sili? Lumapit si Miguel. Pinagmasdan ang pagkakaayos. Minsan, sabi niya, hindi mo kailangang maging perfect sa presentasyon, pero siguraduhin mong hindi kulang sa intensyon. Ang dahon ng sili, hindi lang dekorasyon, nagdadagdag siya ng pait. At ang pait na yan, balanseng panlaban sa alat at linamnam. Parang buhay lang din. Tumango ang intern, tila hindi lang natuto ng culinary tip, kundi ng aral sa buhay. Sa labas ng kusina, abala si Isa sa isang press briefing. Ang Quintana Ramos Foundation ay inilunsad kamakailan, layuning suportahan ang mga culinary and livelihood scholarships para sa marginalized workers sa buong bansa. Si Isa, na ngayon ay Chief Innovation Officer ng buong Quintana Group, ay opisyal na nagtatalaga kay Miguel bilang co-founder at director ng foundation. Simula ito ng mas malawak pang paglalakbay, ani Isa sa harap ng mga kamera, at sino mang gustong malaman kung paano nagsimula ang lahat ay dapat dumaan sa food court ng Green Summit Mall. Doon niyo matitikman ang orihinal na sopas na bumago sa kultura ng buong kumpanya. Sa isang sulok ng press event, naroon si Lorenza, na yun ay 78 taong gulang. Hindi na siya tulad ng dati.
marupok na ang katawan, mas mabilis mapagod, at may oxygen support na sa kanyang tabi. Ngunit sa kabila nito, hindi nawawala ang sigla sa kanyang boses kapag tinatawag niya si Miguel. Anak, bulong niya habang hawak ang kamay ni Miguel. Tandaan mo, ang buhay ay parang ulam. Kung minsan walang panlasa. Pero kung magsasama-sama ang tamis ng malasakit at alat ng karanasan, magiging makabuluhan ang kahit pinakamurang sahog. Lumuhod si Miguel sa tabi niya. Nay, wala po ako ngayon sa pwesto kong to kung hindi ko kayo nakilala. Sa bawat luto ko po, naroon po kayo. Kahit wala kayong paningin, kayo po ang nagsilbing gabay ko. Mumiti si Lorenza. Pinisil ang kamay ni Miguel. Huwag mo sanang kalimutan, anak. Minsan ang bulag lang ang may malinaw na mata. Dahil hindi ako naaakit ng itsura, pero nararamdaman ko ang puso. Kaya noong una pa lang kitang naamoy, nalaman kong ikaw ang magiging pagbabago ng mundong to. Habang patuloy ang programa, naglakad-lakad si Miguel sa food court. Sa isang sulok ay nakita niya ang dati niyang locker. Wala na itong laman, ngunit tinatabihan ito ngayon ng mga bagong staff na may suot na light blue apron. Mga bagong scholar ng kusina ng Pag-asa. Isa sa kanila ay si Art, dating batang kargador na pinulot sa parking lot at tinuruan niyang magluto ng sinangag. Kuya Miguel, sigaw ni Art habang pinupunas ang basang sahig. Salamat ha, pasado ako sa exam. Good job, sagot ni Miguel, sabay tapik sa balikat nito. Pero tandaan mo, mas importante pa rin kung paano ka magluto para sa iba, hindi lang kung gaano pasarap. Sa Canteen Staff Lounge, isang editorial ang ipinaskil sa bulletin board. Galing ito sa isang national newspaper. From Mop to Michelin Dream, The Rise of Miguel Ramos. Ipinagmamalaki ito ng mga empleyado ng mall. Hindi dahil sikat si Miguel, kundi dahil sa wakas, may isang kwento ng tunay na manggagawa ang umangat ng hindi kailangang maging sikat, kundi dahil naging mabuti siya. Sa opisina ng HR, si Tito Jun, na ngayon isa ng safety officer, ay nakatanggap ng call mula sa head office. O Jun, ani ng kabilang linya, ikaw ang susunod naming isasalang sa leadership training. Kailangan namin ng mga taong di lang marunong sa safety, kundi marunong sa puso. Ikaw yun. Natulala si Tito Jun. Hindi niya inasahan ito. Ngunit alam niyang parte na ito ng epekto ni Miguel. Isang epekto ng pamumuhay ng totoo, tahimik at may malasakit. Sa dulo ng araw, habang papalubog ang araw sa parking lot ng mall, umupo si Miguel sa likod ng kusina ng Pag-asa stall. Hawak niya ang larawan ng kanyang yumaong ama, si Mang Roel, na pumanaw 2 taon na ang nakalipas. Sa likod ng larawan ay may sulat, "Anak, kung darating ang araw na mararating mo ang pangarap mo, huwag mong kalimutang tumingin paibaba. Dahil doon mo makikita kung sino pa ang kailangan mong isama paakyat." At sa kanyang tabi, naroon si Isa, walang sinasabi, ngunit kapwa nila nauunawaan na ang mga bagay na tunay na mahalaga sa mundong ito ay hindi palaging kinang, hindi palaging karangalan, kundi ang mga panahong ginamit mo ang iyong buhay upang iangat ang iba. Walang engrandeng pagtatapos. Wala ring fireworks. Ang meron lang ay sopas na mainit. Mga mata ng taong nabusog hindi lang sa pagkain kundi sa pag-asa. At isang lalaking mula sa Tagalinis na yun ay leader na ng pagbabago. Hindi dahil binigyan siya ng pagkakataon, kundi dahil pinatunayan niyang karapat-dapat siya kahit walang tumitingin. Sa huling linggo ng Disyembre, malamig na simoy ng hangin ang dumadaloy sa rooftop garden ng Green Summit Mall, isang hardin na nilikha ni Isabela Quintana bilang regalo kay Aling Lorenza 3 taon na ang nakaraaraan. Dito na rin ginaganap ang mga tahimik na pagtitipon ng kusina ng Pag-asa Scholars tuwing full moon. Nagluluto sila ng sopas, nagbabahagi na ng kuwento, at tumitingala sa kalangitan para magpasalamat. Ngunit ngayong gabi, kakaibang katahimikan. Sa gitna ng mga paso ng rosemary at thyme, nakalatag ang maliit na folding cot kung saan nakahiga si Lorenza. Mapayapa, nakangiti, wari napupulog lamang habang nakahawak pa rin sa paborito niyang baston. Katabi niya sa lamesita ang isang mangkok ng sopas ni Miguel. Hindi na mainit, ngunit humuhulas pa rin ang aroma ng luya at sibuyas. Sa paanan ng kama, naaluhod si Miguel, nakasuot ng puting chef's coat,
na may burdang, "Serve with love." Pinipigil niyang mapahagulgol, ngunit dumadaloy ang luha sa pisngi. Lumapit si Isa, marahan niyang ipinatong ang kamay sa balikat ni Miguel. "Pahinga na siya, Miguel," bulong niya. At gaya ng palagi niyang sinasabi, ikaw ang liwanag na iniwan niya sa mundong ito. Tumango si Miguel, pilit huminga ng malalim. "Hindi ko po siguro kayang tapatan ang liwanag niya, Isa. Pero sisikapin kong paramihin ito." Kinabukasan, inunsyo ng Quintana Group ang pagpano ni Lorenza Guevara, kasama ang imbitasyon sa isang public memorial na gaganapin sa food court, ang mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Daan-daang empleyado, dating scholars, media at maging mga tenant owners ang dumalo. Sa gitna ng crowd ay nakaupo si Miguel habang hinahawakan ang maliit na kahon ng abo ni Lorenza na nakapaloob sa simpleng urna kahoy. Umakyat si Isa sa entablado. Nasa harap niya ang sulyap ng halos 1,000 pares ng mata. Lahat gutom, hindi sa pagkain, kundi sa kwento ng isang kabutihan. "Magandang araw sa inyong lahat." Panimula niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Mayong araw, inaalala natin hindi lamang ang pagpanaw ng isang guro, kung hindi ang buhay na inialay niya para ituro sa ating lahat ang tunay na kahulugan ng malasakit. Hinarap niya si Miguel at itinuro ang Si Ma'am Lorenza ay hindi nagturo sa atin gamit ang chalk o blackboard. Tinuruan niya tayong tumingin sa dilim at sabihing, "May ilaw dyan," kung handa kang magbukas ng pinto. Pagkatapos ay binuksan ni Isa ang isang makapal na sobre at tuluyang ibinunyag ang nilalaman, ang notaryadong kodisil sa huling habilin ni Lorenza. Saksi ang batas at konsyensya, iniaatas ko na 10% ng taunang kita ng Green Summit Mall ay ilalaan sa operasyon at pagpapalawak ng kusina ng pag-asa sa pangangalaga ng aking anak-anakan, si Chef Miguel Ramos. Nabulabog ang crowd sa tahimik na paghanga. Ang iba'y napapaluhod habang palakpakan. Si Miguel, natigilan hapit ang dibdib. Hindi niya kailanmang hinangad, ngunit ngayon ay nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihang ituloy o itigil ang isang rebolusyong sosyal. Inabot ni Isa sa kanya ang mikropono. "Sabihin mo sa kanila, Miguel, ano ang gagawin mo sa liwanag na iyan?" Huminga ng malalim si Miguel at humarap. "Mga kaibigan, kayang mabusog ang tiyan sa 60 piso, pero ang puso nabubusog sa tiwalang may naghihintay na tulong kahit gaano kahirap." Ang pamanang ibinigay sa atin ni Ma'am Lorenza ay hindi pera. Ito'y obligasyon na palaguin ang kabutihan. Kaya't ipinapangako ko na bawat sentimong ilalaan sa kusina ng pag-asa ay dodoblihin pa natin sa tulong ng kooperasyon, ng oras ng mga scholar, ng talento ng mga kusinero, at ng sipag ng bawat empleyado. Muling nagpalakpakan ang mga tao. Sa kanto ng food court, may nakatayong batang janitor na tahimik na umiiyak, si Carlo, 17 taong gulang. Bagong salta mula Leyte. Si Miguel sa gilid ng entablado ay nakipagtitigan sa binata at ngumiti. Lumipas ang 3 buwan, pinaikli ni Miguel ang oras ng trabaho niya bilang sous chef upang makalibot sa iba't ibang planta ng Quintana Group. Sa bawat pagbisita, nagtatayo siya ng Empathy Corner, isang simpleng whiteboard kung saan isinusulat ng mga empleyado ang isang bagay na nakapagpasaya sa kanila at isang problema na gusto nilang solusyonan. Tinawag itong Miguel Model at hindi nagtagal ay kinuha ng 3 IT firms, 2 BPO at kahit ng isa pang mall chain bilang blueprint sa employee engagement. Walang days off si Miguel, ngunit hindi niya iyon iniinda. Kapag hinahanap siya ni Isa, kadalasan ay nasa deliveries siya ng fresh vegetables sa satellite kitchen o kaya'y nakaschedule ng workshop sa mga newly hired dishwashers tungkol sa food waste repurposing. Isang gabi ng Hunyo, habang pauwi na siya sakay ng lumang van patungong Sitio Dampalit, ngayon ay isang remodel duplex na tinulungan ng foundation. Huminto siya sa gate ng mall para kumuha ng ilang lumang baking trays. Sa may parking lot, may napansin siyang batang janitor, suot ang sobrang luwag na uniform, nakayuko sa tabi ng exit ramp. Sa harap ng bata,
ay nakaupo ang isang palaboy na matandang lalaki, nanginginig at tila gutom. Nasa tabi nila ang isang supot ng lugaw. Lumapit si Miguel. Hindi nagpahalata. Pinagmasdan niya kung paano ibinubuhos ng batang janitor ang sopas sa binabawasan nitong styro bowl. Sinasabayan ng kwentong biro para patawanin ang matanda. Kahit malamlam ang ilaw ng parking, kumikinang sa pawis ang noo ng bata. Eksaktong eksena ng sarili niyang nakaraan. Nilapitan niya ito at marahang tinapik sa balikat. "Anong pangalan mo, iho?" Nagulat ang binata. Medyo namutla nang mapansing si Chef Miguel pala. "Ah, kuya, Danilo po. Pasensya na po, hindi ko po sinasadyang." Pinutol siya ni Miguel sa isang ngiti. "Hindi mo kailangan magpaliwanag. Basta tandaan mo, Danilo, huwag kang titigil. Huwag kang matakot sa bawal kung tama ang puso mo. Pero mas magiging madali kung sasabihin mo sa atin para masuportahan ka namin at maging parte ng programa." Tumango si Danilo, halos maiyak. "Salamat po, Kuya Miguel." Nilingon ni Miguel ang ginang na palaboy, inabot ang sarili niyang baon. Isang piraso ng pandesal na may keso. "Lola, dagdag po yan sa lugaw," mahinang sabi niya. Bumalik siya sa van at sandaling tumingin sa rearview mirror. Sa likod, kita niyang pinapatawa ni Danilo ang matanda, tulad ng dati niyang ginagawa kay Lorenza. Napangiti si Miguel, hindi sa dahilang tapos na ang kanyang misyon, kundi dahil alam niyang nagsisimula na naman ito sa ibang puso. Sa dashboard ng sasakyan, nakasabit pa rin ang lumang ID badge niya bilang janitor. Binasa niya ang malabo ng pangalan, paalala na ang kabutihan ay hindi nagtatapos sa bagong titulo o mas mataas na sweldo. Ang kabutihan ay ipinapasa mula sa basahan papunta sa kutsara hanggang sa kung kaninong kamay paman ang susunod na hahawak nito. Bago pa andarin ang makina, tumingin siya sa kalangitan at bulong niya sa hangin, "Ma'am Lorenza, nakikita niyo ba? Hindi na ako nag-iisa." At sa pag-ikot ng susi, umandar ang makina. Tanda ng tuloy-tuloy na biyahe ng isang kwentong malasakit na gaya ng lugaw na laging mainit sa bawat madaling araw ay patuloy na magpapainit sa puso ng lahat ng marunong tumingin sa dilim at magsabing, "Ilaw dyan!" kung handa kang magbukas ng pinto.